Isang pangako na tumagal ng 50 taon ang hindi malilimutang kwentong Saudi at Pilipinas sa kasalukuyan. Nakakagulo ang media sa buong gitnang silangan. Nagpatawag ang isang madaliang press conference ang hari ng Saudi Arabia sa Ninoy Aquino International Airport sa bansang ito. Nakumpirma ko kung gaano na kalaki ang puno na itinanim natin. 50 taon na ang nakalipas, sabi ang hari na may luha sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang mga kasama ay hindi makapagsalita sa tinding kanilang emosyon. Ano nga ba ang nangyari? Ang lahat ay nagsimula 4 na araw na ang nakalipas. 2 na madaling araw, ang Royal Private Jet na patungong Tokyo ay biglang nagkaroon ng problema sa makina dahil walang ibang pagpipilian na pilitan itong mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Ngunit pagsapit ng 3 na madaling araw, isang mas malaking krisis ang dumating. Ang punong tagapayo, ang hari ay biglang inatake sa puso sa loob ang cabin. 5 minuto na lang ang natitira sa golden window para mailigtas siya sa isang dayuhang lupain. Sa isang sangang daan ng buhay at kamatayan, ang mga sumunod na pangyayari ay habang buhay na mag-iwan ng marka sa hari at sa kanyang mga kasama. Mula ngayon ako mismo ang magkukwento sa inyo ang hindi ka pananiwalang 72 oras na iyon. Bago magsimula ang video, ang inyong subscription at like ay malaking tulong sa amin. Magandang araw sa lahat. Ako si Rashid Al-Faal, ang hepeng Royal Guard ng Saudi Arabia. 30 taon na akong naglilingkod sa kanyang kamahalan. Sa mga taon na iyon, hindi lang gitnang silangan ang aming nilakbay kundi pati na rin ang Europa, Amerika at Asia. Kahit saan man kami magpunta bilang Royal Guard, palaging may kaba. Pero wala ni isang pagkakataon ang tumumbas sa gabing iyon. Isang gabi na nagpamukhang walang saysay sa 30 taon kong karanasan. October 2025. 11 umalis kami mula sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Isa itong opisyal na pagbisita kasama ang kanyang kamahalan, ang kanyang mga tagapayo at miyembrong security team. Kabilang ako, ang aming destinasyon ay Tokyo, Japan. Inimbitahan ang hari na dumalo sa G20 Summit at nakatakdang magbigay ng keynote speech bilang kinatawan mga bansa sa gitnang silangan. Naging maayos ang biyahe. Tinawid namin ang Persian Gulf, dumaan sa ibabawang Pakistan at pumasok sa airspace ng silangang Asya. Binabasang hari ang kanyang talumpati. Inaayos ng mga tagapayo ang mga dokumento para sa konferensya. At ako naman ay nasa huling pagsusuri ng security plan para sa Tokyo, bandang 1:30 madaling araw. Biglang nagsimulang yumanik ng malakas ang eroplano. Akala namin ay turbulence lang, ngunit binuksan ng kapitan ang intercom. Iba ang kanyang boses. Sinabi niyang may nakitang matinding overheating sa kaliwang makina at kailangan naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Agad, akong tumakbo sa cockpit. Nakalatak ang mapa sa harap ng co-pilot. Ang pinakamalapit na international airport ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Sabi niya, abutin lang 40 minuto para makarating doon. 2.5 oras pa bago makarating sa Tokyo. At mas matagal kung babalik sa Hong Kong o lilipat sa ibang destinasyon. Wala kaming pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa hari, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang tagapayo ang hindi maitago ang pagkainis. Sa Pilipinas, sa maliit na islang iyon tayo lalapak. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Marahil ay hindi ito isang lugar na lubos na nakaunawa sa protocol at respeto na narapat sa Saudi Royal Family. Nagulat na emergency ang kapitan sa control tower na iya at dito nagsimula ang mga sorpresa. Ang boses mula sa tower ay nagsasalita sa perpektong Arabic. Hindi lang matatas kundi may kasama pang aksen ng Riyadh kahit saan sa Europa. Ingles ang gamit. Pero sa isang paliparan sa Asya, Arabic ang narinig namin. Agad na simulan ang emergency landing procedure. Ang runway ay handa na. Tiniyak na rin namin na naka-standby ang medical teams at fire trucks. Mahinahong sabing air traffic controller. Sa loob lamang ng 40 minuto, sinabi nilang handa na ang lahat. Ang paglapak ay napakakinis. Hindi mo akalaing may problema sa isang makina. Sa makabilang gilid ng runway, 5 fire truck at 3 ambulansya ang nakaantay.
Sa kabutihang palad, walang sunog o anumang insidente. Nang bumukas ang pinto ng eroplano 215 ng madaling araw, isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa amin. Duwablo, ampong tauhan na nakasuot na malinis na suit ang nakahanay. Lahat sila ay magalang na yumuko at bumati sa paraang Arabo. Ang lalaking nasa unahan na mukhang nasa edad 40 ay matatas na nagpakilala sa Arabic. Siya raw si Ginoong Jose Rezang Pinuno, NAA Special Dignitary Services. Nagsilbi raw siya bilang isang executive sa isang malaking kumpanya sa Riyadh sa loob ng 10 taon. Napaka-perpektong kanyang pananalita. Inakala kong lumaki siya sa gitnang silangan. Sinabi ni Ginoong Reyes na isang special na VIP lounge ang inihanda para sa kanyang kamahalan, kumpleto sa halal na pagkain at isang prayer room. Maging ang wheelchair na inalok sa hari ay may nakaukit na sa gisaang royal family ng Saudi. Paano nila nagawa ang lahat ng paghahandang ito sa loob lamang 4 na minuto? Hindi ko lubos maisip. Ang mas nakakagulat ay ang mga sumuno. Bawat isa sa aming delegasyon ay binigyan ng isang tasa ng mainit na inumin. Ito ay tradisyonal na kake. May mga robot na gumagalaw para magbigay ng direksyon at mga digital screen na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon. Ang immigration check ay mas mabilis pa. Isinagawa ito sa isang espial na VIP area. Magalang na ginabayan kami ang opisyal gamit ang Arabic. Wala pang 2 minuto tapos na ang passport verification. Mas mabilis pa kaysa sa Dubai Airport o baka mas mahusay pa ang aming mabagahe ay nakaayos na nang kami ay dumating. Bawat malita ay may label na may pangalan may-ari sa Arabic at Ingles at mayroon ding sa gisag ng royal family. Sino at kailan ginawa ang lahat ng ito? Isang malaking misteryo. Magalang na nagtanong si Ginoong Rezung maari ba siyang magrekomenda ng isang hotel sa Maynila. Sinabi niya na may ilang hotel na mayroong royal switch, may mga staff na nagsasalita ng Arabic at may hiwalay na halal kitchen. Paliwanag niya, madalas daw gamitin ito ng mga maharlikang pamilya mula sa gitnang silangan. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang naghihintay. 5 sasakyang Maybach ang nakahilera kaparehong ginagamit ng Saudi royal family. Bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guantes. Sa loob ng sasakyan, may nakahandal water at madatils. Pabulong na sinabi sa akin no hari, ang lugar na ito ay mas handa kaysa sa inaakala natin. Tumango ako kahit na ito ay isang kapuspalat na emergency landing. Ang protocol para sa royal family ay hindi nagkulang bagkos ay lumampas pa sa aming inasahan. Nagsimulang umandar ang mga sasakyan. Kahit mag-altiga na ang madaling araw, may mga sasakyan pa rin sa expressway. Habang tinitingnan ko ang mga ilawng Maynila sa labas, doon ko napagtanto kung gaano kami ka-ignorante tungkol sa Pilipinas. Pagpasok namin sa Skyway, ang tanawin sa labas ay nagpahanga sa lahat. Mga nagtataas ang gusali, maayos na mga kalsada at walang tigil na daloying sasakyan. Mag-atiga ng umaga ngunit gising na gising pa rin ang lungsod. Nakatingin ang hari sa bintana nang bigla siyang nagsabi, huminto. Nagulat ang driver at dahan-dahang nagpreno. May nakita siyang isang malaking singboard sa isang construction site sa gilid ng daan. Sa isang asul na background, may nakasulat na puting mga letra CDCP, Construction and Development Corporation of the Philippines. Matagal na, tinitigan ng hari ang signboard. Si DCP mahina niyang sabi, palaging binabanggit ng aking ama ang pangalang yan. Biglang may kumirot sa aking puso. Ang amang hari, ang yumaong hari, ay pumanaw noong 1980. Ang tinutukoy niya ay isang kwento mula pa noong mahigit 45 taon na ang nakalipas muling umandar ang sasakyan. Ngunit patuloy na nakatingin sa labas ang hari. Dahan-dahan siyang nagsimulang magkwento. Taong 1973 noon. Sabi niya, hindi pa ako pinapanganak. Ngunit narinig ko na ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng aming kaharian. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang kaming yumaman dahil sa langis. Kailangan naming magtayo ng isang malaking daungan at mga pasilidad pang-industriya sa Jubail. Maraming kumpanya mula sa Europa ang pumila ngunit lahat sila ay mayabang at may halong pagmamalit sa mga Arabo. Ngunit iba ang mga taga-Pilipinas nang dumating ang mga inhinyero mula sa CDCP sa Saudi Arabia, patuloy ng hari, nagulat ang lahat dahil napakabata nila.
Ang presidenteng kumpanya ay nasa edad 40 lang at ang mga technical staff ay nasa 20 hanggang 30 anyos. Ang mga taga-Europa ay nagpadala ng mga matatandang eksperto. Samantalang ang Pilipinas ay nagpadala ng mga kabataan. Nag-alala ang aking ama, may pagkakatiwala ba niya ang isang malaking proyekto sa mga kabataang ito, ngunit sabi niya, iba ang kislap sa kanilang mamata. Nakita niya ang determinasyon kaya't nagpasya siyang bigyan sila ng pagkakataon. Bigla kong naalala ang aking ama. Nasa Juba din siya noon hindi bilang empleyadong construction company kundi bilang isang supervisor mula sa gobyernong Saudi. Naalala ko ang mga kwento niya noong bata pa ako. Ang mga Pilipino ay talagang mga baliw. Palagi niyang sinasabi, nagtatrabaho sila sa ilalim ng 52 na init ng desyerto araw at gabi sa panahon ng Ramadan. Habang kami ay nagpapahinga sa araw, sila ay patuloy sa pagtatrabaho. Hindi alintana ang bumubuhos na pawis. Ang halagang kontrata noon ay napakalaki, $5,000,000 para sa Pilipinas noon. Ito ay isang proyektong nakataya ang kapalaran ng bansa. Kung mabigo sila, babagsak sila. Ngunit nagtagumpay ang mga Pilipinong inhinyero ang mahirap na islang pinagkatiwalaan ng kanyang ama. 50 taon na ang nakalipas ay ganap nang nagbago habang tinatawid namin ang tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig. Ang tanawin ay talagang kamangha-mangha. Ang mga skyscraper sa makabilang pampang ay walang katapusan. Lahat ay nagniningning. Maging ang mga tulay ay pinalamutian ng mga ilaw. Paano nakapagtayong ganitong lungsod ang isang maliit na islang walang likas na yaman tulad ng langis? Pabulong na tanong ang isa sa mga tagapayo. Ganon din ang nasa isip ko. Ang Saudi Arabia ay may langis. Ang UAE at Qatar ay mayroon din, ngunit ano ang mayroon ang Pilipinas? Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, BGC, mas lalo kaming namangha. Ang makumpol na nagtataas ang gusali ay may hahalintulad sa Manhattan, New York. Kahit pasado 3 ng umaga, maliwanag pa rin ang makalsada. Ang mga convenience store ay bukas at may mga taong pumapasok at lumalabas. Nakita namin ang mga logong Ayala Corporation at SM sa mga dambuhalang gusali. Ito ang mga kumpanyang gumagawa marami sa mga produktong ginagamit namin. Alam naming mga kumpanyang Pilipino ito. Ngunit iba ang pakiramdam na makita ang kanilang napakalalaking headquarters. Ipinaliwanag ni Ginong Reyes na ang lugar na ito, ang BGC, ang pusong ekonomiya ng Pilipinas. Dito nagtitipon ang mga opisina ng mga world-class na kumpanya at mga institusyong pampinansyal. Daang libong tao ang nagtatrabaho dito araw-araw. Sa wakas, nakarating kami sa aming hotel, ang Grand Hyatt, Manila, isang napakataas na gusali na landmark sa BGC. Mula sa entrance, nakahanay na ang mga empleyado para salubungin kami. Ang karangyaan ng labi ay may hahambing sa Burj Al Arab sa Dubai. Nakakagulat na 5 sa mga empleyado ay matatas magsalitang Arabic. Ang general manager ay bumati sa amin sa perpektong Arabic. Sinabi niyang nag-aral siya ang hotel management sa Dubai sa loob ng 12 taon. Ang aming royal suite ay nasa isang napakataas na palapag. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin namin ang mga painting na nakasabit sa dingding mga tanawin ng desyerto sa gitnang silangan. Malinaw na may nag-abala na palitan ang mga ito para sa amin. Pagbukas ng pintong suite, lahat kami ay napahinto sa pahinga. Ang tanawin ng Metro Manila sa gabi mula sa bintana ay nakakabigani ang walang katapusang ilaw. Mula sa mga gusali, ang mga tulay na tumatawid sa mga ilog at ang mga ilaw ang sasakyan na patuloy na gumagalaw. Ito ay isang buhay na lungsod. Sa loob ng kwarto, mayroong orasan na nagsasabing oras ng panalangin ng mga Muslim at isang kompas na nakaturo sa direksyon ng Mecca. Sa loob ng drawer sa tabing kama, maingat na nakalagay ang isang kopyang banal na Quran. Matagal na tumayo ang hari sa tabing bintana. Hindi natin lubos na kilala ang Pilipinas. Mahina niyang sabi, ang lugar na ito ay kahanga-hanga. Tumango ako sa loob lamang ng ilang oras. Ganap na nagbago ang aming pananaw. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Sa labas ng bintana gising pa rin ang Maynila. Patuloy kong naisip ang mga batang Pilipino na pinagkatiwalaan yumaong hari 50 taon na ang nakalipas. Sila ang nagtayo, ang kamangha-manghang lungsod na ito.
Kinabukasan bandang 9 ng umaga, ipinaalam sa amin na abutin ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano. Napilitan kaming manatiling isa pang araw. Ngunit sinabing hari na ayos lang, gusto pa raw niyang makita ang lungsod. Ang aming almusal ay halal certified Arabic bread, keso, oliva atit na minteo. Ang chef ay mula sa Jordan at 18 taon nagtatrabaho sa Pilipinas. Pagkatapos ng tanghalian, naglakat-lakat kami sa paligid. Malinis ang mga kalsada at maayos ang mga tao. Ang mga babae ay malayang nakakapaglakat ng mag-isa. Isang tanawin na bihira sa gitnang silangan. Ramdam ang kaligtasan sa hangin. Bandang 3 ng hapon, bumalik kami sa hotel. May isang espesyal na regalo na nahintay sa amin. Isang maliit na kahon na naglalaman ng isang itim at puting litrato mula 973. Ito ay larawan ng yumaong hari habang binibisita ang construction site ng CDCP sa Jubail. Sa tabi niya ay nakatayo ang mga batang inhinyerong Pilipino. Ipinaliwanag ng General Manager na ito ay mula sa Saudi Embassy sa Maynila bilang pagunita sa estaoneng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Matagal na tinitigan ng hari ang litrato. Hindi siya nagsalita ngunit sapat na ang kanyang mga mata para sabihin ang lahat. 6 nang naghapunan kami sa Arabic restaurant ng hotel. Ang chef, isang Syrian na 15 taon nang naninirahan sa Pilipinas ay personal na lumapit sa amin. Sinabi niyang ligtas manirahan sa Pilipinas at dito na nag-aaral ang kanyang mga anak. Habang kumakain, biglang nagtanong ang hari, Rashid, sinabi mo na ang iyong ama ay nasa Jubail din, hindi ba? Opo, kamahalan, sagot ko. Isa siyang supervisor ng gobyerno at nakatrabaho niya ang mga inhinyerong Pilipino. Ano ang sinasabi niya tungkol sa kanila? Tanong ng hari. Palagi niyang sinasabi na iba ang mga Pilipino. Sagot ko, hindi sila nagreklamo, hindi sumusuko at tumutupad sa kanilang pangako. Tumango ang hari, iyon ang nagtayo sa lugar na ito, isang kulturang pagtupad sa pangako. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang isang pango, taon na ang nakalipas ang nagbunga sa lungsod na nakikita namin ngayon. Pagkatapos ng hapunan, nagpulong ang hari at ang kanyang mga tagapayo. 9 ang bumalik na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Naligo ako at nanood ng balita. Isang international channel na may Arabic subtitles. Mga balita tungkol sa medical technology, semiconductor industry at kultura ng Pilipinas. Mula sa bintana, napakaganda pa rin ang Maynila. Naalala ko ang aking ama na pumanaw taon na ang nakalipas. Sana ay nakikita niya ito. Ang mahirap na islang pinuntahan niya noon ay naging ganito na. Ang makabataang nakatrabaho niya ang nagtayo ang lungsod na ito. 11 ng gabi tahimik na ang hotel. Inaayos ko sa aking isip ang schedule para bukas. 10 ng umaga aalis patungong airport darating sa Tokyo ng tanghali. Lahat ay tila ayon sa plano. Pagod na ako. Ang tensyon mula sa emergency landing at ang pagod sa buong araw ay bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ang huli kong nakita ay ang mga ilaw ng Maynila. Napakapayapa. Ngunit hindi ko alam na sa loob lamang ng 4 na oras ang kapayapaang iyon ay madudurog at ang sandaling iyon ay magbabago sa aming lahat at magbibigay ng bagong kahulugan kung ano ang Pilipinas para sa amin. 11:30 mahimbing na, akong natutulog sa aking panaginip kasama ko ang aking ama sa desierto. Pinapanood ang mga batang inhinyerong Pilipino na nagtatrabaho. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, tandaan mo ang mga taong ito. Isang araw babaguhin nila ang mundo. 3:02 ang madaling araw, tumunok ang aking telepono. Isang sigaw ang narinig ko. Dito nagsimula ang pinakakritikal na sandali sa 30 taon kong paninilbihan. Hey Rashid, nanginginig ang boses sa kabilang linya ang kanyang kamahalan. Bilisan mo si Ginoong Abdullah ang tagapayo. Wala na akong oras para magbihis. Nakapaa at nakapajama. Nagmadali akong lumabas ng kwarto. Si Ginoong Abdullah, 72 namang taong gulang. Ang pinakamatandang tagapayong hari. Naglilingkod na siya sa royal family. Mula pa sa panahon ng yumaong hari, patakbo kong tinahak ang pasilyo. Bukas ang pintong kwartong tagapayo sa loob. Naroon ang isang eksenang nagpahinto sa aking pahinga.
Nakahandusay si Ginong Abdullah sa sahig, maputla at basang-basang malamig na pawis. Mahigpit niyang hawa ang kanyang dibdib. Nandon na ang doktor ng royal family ngunit bakas sa kaniyang mukha ang pag-aalala. Mukhang acute myocardial infarction. Sabing doktor, kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Paubos na ang oras. Dumating ang hari na kapadiamarin, nagtipon ang lahat. Nakatawag na ba kayo sa Royal Hospital sa Riyadh? Tanong ng isang tagapayo, umiling ang doktor. Nasa Pilipinas tayo, 9 na oras ang biyahe papuntang Riyadh. Kailangan natin siyang dalhin sa isang ospital dito. Ngayon din, biglang tumahimik ang lahat, isang ospital sa Pilipinas. Hindi namin alam ang sistema ng kalusugan dito. Mapagkakatiwalaan ba ito? Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Ang sakit, ungol ni Ginoong Abdullah. Nagsisimulang mangitim ang kanyang mga labi. Walang oras para magatubili. Tawagan ang front desk. Sigaw ko sa isang katulong, tumawag kang ambulansya ngayon na. Nanginginig na idinial ng katulong ang numero. Emergency. Inatake sa puso ang isang bisita. Sabi niya sa Arabic. Nakakagulat. Ang sagot mula sa kabilang linya ay sa matatas na Arabic tin. Na yan po papunta na ang aming in-house emergency medical team. Tinawagan na rin namin ang St. Luke's Medical Center. Darating sila sa loob ng 3 minuto, in-house medical team. Hindi ako makapaniwala pero wala kaming magawa kundi maghintay. Eksaktong 2 minuto at patapot 7 segundo bumukas ang pinto. 4 na paramedic ang pumasok na may dalang kumpletong kagamitan. Isang babay na, mukhang leader, ng grupo ang lumuhod sa tabi ni Ginoong Abdullah. Ginoong Abdullah, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya sa perpektong Arabic, mabilis at tumpak ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang blood pressure. Naglagay ang ECG pad sa dibdib, irregular heartbeat. Pumabagsak ang BP. Sabi niya sa kanyang mga kasama. Nakabit silang oxygen mask at sinimulan ang EVN. Wala pang 1 minuto. Tapos na ang lahat. May kinuha siyang tablet at may tinawagan. Ilang sandali, lumitaw sa screen ang isang lalaki na nakasuot ng puting coat. Ako si Dr. Miguel Santos. Mula sa Emergency Medicine Department ng St. Luke's Medical Center, sabi niya sa matatas na englita ko ang live feed ng ECG ng pasyente. Ito ay isang malinaw na kaso na acute myocardial infarction. 5 minuto na lang ang natitira sa golden window. Kailangan niyo siyang dalhin dito ngayon din. Tumingin ako sa hari. Nakatitig siya sa doktor sa screen, dahan-dahan siyang tumango. Sige, nakita natin kung paano nila tayo ratuhin kahapon. Magtiwala tayo sa kanila. Mabilis na isinakay si Ginong Abdullah sa isang stretcher. Naghihintay na ang elevator, walang hinto diretso sa ground floor. Pagdating sa lobby, isang modernong ambulansya na ang nakaantay. Umaandar na ang makina. Sumama ako sa ambulansya. Sa loob para itong isang maliit na ICU. Habang umaandar ang ambulansya, isa na namang himala ang nangyari. Ang lahat ng traffic light sa aming daraan ay nagiging verde. Ito ang aming green wave system. Paliwanag ng driver, sinusubaybayan nito ang lokasyon ng mga ambulansya at automatikong inaayos ang mga traffic lights. Lahat ng sasakyan sa daan ay tumabi. Walang busina, walang pakainis. Natural na nagbigay daan ang lahat. Sa loob ng ambulansya, patuloy ang paggamot. Sumusunod ang babaeng paramedic sa mga utos ni Dr. Santos sa tablet. Nagiging stable na ang blood pressure. Ulat niya, Gino, konting tiis na lang po. Sabi niya habang hawa ang kamay ni Ginoong Abdul. Eksaktong 4 na minuto at 58 segundo nakarating kami sa ospital. 3:35 ang madaling araw. Medical staff ang nahihintay sa entrance. Si Dr. Santos mismo ang sumalubong sa amin. Handa na ang lahat. Diretso na tayo sa operating room. Sumunod ako sa kanila. Ang pasilyo ay maliwanag at ang sahig ay kumikinang. Lahat ng karatula ay may salin sa Filipino, English at Arabic. Dinala ako sa isang waiting room kung saan naghihintay na ang hari at ang iba pa. Sa dingding, may isang malaking screen. At sa screen na iyon nagsimulang lumabas. Ang isang hindi kapanpaniwalang imahal. Ang live feed mula sa loob ng operating room ito, ang aming transparent medicine policy paliwanagang isang nurse.
Kung gustong pamilya, maaari nilang panoorin ang operasyon tumingin kaming lahat sa screen. Ang operating room ay parang cockpit ng isang spaceship. May 6 na malalaking monitor at isang robotic arm na nakasabit sa kisame. Ay assisted robotic arm po yan, sabi nurse. Itinatama nito ang anumang panginginig sa kamay ng doktor para sa mas mataas na katumpakan. Nagsimula ang operasyon. Mula sa pulso ni Ginong Abdul, ipinasok ni Dro Santos ang isang manipis na tubo sa screen. Malinaw na nakikita ang mga ugat ng pusong tagapayo. Nakita ko na ang bara, sabi ni Dro Santos. Pinalaki niya ang imahe. Isang ugat ang halos 90% ang sarado. Dito ipinasok ng doktor ang isang parang lobo at dahan-dahang pinumpa. Lumuwag ang ugat. Pagkatapos nagpasok siyang isang stent, isang malit na metal mesh tube para hindi na ito muling sumarado. Sa isang iglap, ang saradong ugat ay bumukas. Ang pulang dugo ay muling dumaloying malaya. Ang heartbeat ni Ginong Abdullah sa monitor ay naging regular na. Ngunit hindi pa tapos si Dro Santos. Sinuri niya ang iba pang mga ugat at may nakitang isa pang makitid na bahagi. Tumawag siya sa waiting room. Kamahalan. Sabi niya sa hari, may isa pa pong ugat na may problema. Kung hindi natin ito ayusin ngayon, malaki ang panganib na muli siyang atakihin sa loob ng ilang buwan. Gawin mo. Sagot ng hari, nandito na rin lang tayo. Hindi natin pwedeng iwanan na hindi tapos. Isinagawa ni Dr. Santos ang pangalawang procedure. Matagumpay itong natapos. Tapos na ang operasyon, anunsyo ni Dr. Santos. Kabuwang oras. 1 oras at 42 minuto nang ilabas si Ginong Abdullah mula sa operating room. Gising na gising siya at nakangiti. Rashid, ayos lang ako. Walang sakit sabi niya. Hinawakan ang hari ang kanyang kamay. Namumula ang mga mata. Naging matagumpay ang operasyon. Sabi ni Dro Santos, dahil sa pulso ginawa ang procedure, mabilis ang magiging recovery niya. Sa loob ng 6 na oras, makakalakat na siya. Sa loob ng 2 araw, pwede na siyang lumabas 2 araw. Sa Saudi, abutin ng 1 linggo bago makalabas sa ospital. Para sa ganitong operasyon, dinala si Ginong Abdullah sa isang recovery room na parang hotel suite. Ang pinakakahanga-hanga ay ang isang hologram na lumulutang sa kisame. Isang 3D na imahe ng puso ni Ginong Abdullah na tumitibok sa real time. Mino-monitor po iyan ng AI, 24/7 paliwanag ng isang nurse na matatas mag-Arabic. Kung may anumang abnormalidad, alertuhan ang medical staff sa lubang 0,1 segundo. Bandang 5 ang umaga, lumabas ako sa pasilyo. Sumisikat na ang araw sa Maynila. Lumapit sa akin ang isang staff ng ospital na may dalang dokumento. Ito po ang bill para sa operasyon. Kinakabahan kong tiningnan ang halaga, kabuuan 60,000 Philippine katumbas ng halos USL. Tiningnan ko ulit baka nakamali ako. Sa Saudi ang ganitong operasyon ay abot ng 50,000. Sa Amerika mahigit 300,000. Sigurado po ba kayo dito? Tanong ko. Opo. Tama po yan. Ngiting staff. Kahit na world class ang aming teknolohiya, makatwiran po ang aming mga singil. Iyan po ang aming healthcare system. Ipinakita ko ito sa hari. Matagal niyang tinitigan ang numero. Iba ang lugar na ito, mahina niyang sabi. Nangunguna ang kanilang teknolohiya ngunit wala silang kasakiman. Ang layunin nila ay magligtas ng buhay, hindi kumitang pera. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Taon na ang nakalipas, tinulungan namin ang isang mahirap na Pilipinas. Ngayon, iniligtas ng Pilipinas ang isa sa amin at hindi huminging malaking kapalit. Ito ang tunay na kahulugan ng pagtanaw ng utang na loob kinahapon. Dinalaw namin si Ginong Abdullah. Nakaupo na siya sa kama at kumakain. Parang hindi siya ang taong nagagaw buhay kagabi, dumating si Dr. Santos para sa kanyang rounds. Mas mabilis pa sa inaasahan ang recovery niya. Sabing doktor, bukas ng hapon pwede na siyang umuwi. Nagtanong ang hari, Doktor, narinig ko na sa Amerika ka nagsanay. Bakit ka bumalik sa Pilipinas sa Amerika? Sagot ni Dr. Santos, ang mayayaman lang ang nakakakuhang pinakamahusay na paggamot dito sa Pilipinas. Kahit isang taxi driver ay maaaring makatanggap ng parehong paggamot tulad ng isang CEO'ng kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor, hindi para sa pera kundi para magligtas ng buhay. Pag-alis namin sa ospital,
Biglang nagsalita ang hari, "Rashid, gusto kong makilala ang presidente ng CDCP ngayong gabi. Kung maaari agad na kumilos ang aming staff." Pumayak agad ang CDCP. Nang dumating sa Hotel Sigi, Enrique Sandoval, ang presidente ng CDCP. Personal siyang sinalubong ng hari. "Natatandaan niyo pa ba ang Juba Port noong 1973? Tanong ng hari. "Opo, kamahalan." Sagot ni G. Sandoval. "Ang proyektong iyon ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng aming kumpanya at sa kasaysayan ng engineering sa Pilipinas. Alam namin kung gaano nahirap ang inyong mga nauna sa amin sa desyerto." Sabing hari, "Kamahalan." Sagot ni G. Sandoval. "Kung hindi nagtiwala ang Saudi Royal Family sa amin noon, wala CDCP ngayon. Wala ang Pilipinas ngayon, kamahalan." Sabi ni Sandoval, "Nais kong ipakilala sa inyo ang isang tao." Inilabas niya ang kanyang tablet sa screen. Lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki. Siya si Engre Antonio de la Cruz. Taong gulang, kamahalan. Isang malaking karangalan na makita kayo. Nanginginig na sabi ang matanda. "Nasa Jubael ako noong 1973. Namula ang mga mata ang matanda. "Napakahirap po namin noon sa Pilipinas. Ang makakain ng 3 beses sa isang araw ay isang pangarap. Nagpunta kami sa Saudi. Ang init ay parang impyerno. Pero hindi kami pwedeng sumuko kung mabigo ang proyekto. Magugutom ang aming mga pamilya. Buong Pilipinas ay desperado kaya't nagtrabaho kami na parang mga baliw." "Natatandaan niyo pa ba nung bumisita ang aking ama?" Tanong ng hari. "Opo, kamahalan," sabing matanda. "Kinabahan kami. Akala namin ay may nagawa kaming mali. Pero lumapit siya sa amin, isa-isang kinamayan at sinabing kahanga-hanga ang mga kabataang Pilipino, mga taong tumutupad sa pangako. Hindi ito kalilimutan ng Saudi Arabia. Umiyak po kami, kamahalan, na ang isang hari ay tratuhin kaming mga dayuhan ganon. Nangako kami sa aming sarili na gagawin naming isang dakilang bansa ang Pilipinas. At ginawa nga namin." Patuloy niya pinupunasan ang kanyang maluha. "Natapos namin ang daungan 6 na buwan ng mas maaga. Dahil sa tiwalang ibinigay niyo na itayo namin ang Pilipinas. Nakaroon kaming mga pabrika, mga barko, mga gusali. Kamahalan, ang Pilipinas ngayon ay bungang walang ibinigay ng Saudi Arabia noong 1973. Matagal na hindi nagsalita ang hari, Ginoong de la Cruz, sabi niya, "Salamat. Salamat sa pagtupad sa inyong pangako." Nang matapos ang tawag, lumapit ang hari sa bintana. "30 taon na," sabi niya. "30 taon na ang nakalipas. Nagtiwala ang aking ama sa isang mahirap na Pilipinas. At kahapon, iniligtas ng Pilipinas ang isa sa amin. Si Abdullah ay naglingkod sa aming pamilya mula pa sa panahon ang aking ama." Tumingin siya kay G. Sandoval. "Ginoong Presidente, pagkakataon na namin ngayon. Gusto naming maging kasosyo hindi lang para tumulong kasama nating lalakbayin ang susunod na kabanata. Bukas," sabing hari, "bago ako umalis, magpapatawag ako ng press conference. Ipahayag ko sa buong mundo ang songtaon ng pagkakaibigan ng Saudi at Pilipinas at ang pangako ng pagsasama. Sa susunod na 100 taon, kinabukasan, lumabas na ang ospital si Ginoong Abdullah. Naglalakad. Mahigit 48 oras lang ang nakalipas mulang halos mamatay siya. 11 ng umaga sa VIP Lounge Aya, mahigit 100 mamamahayag mula sa buong mundo ang nagtipon. Pumasok ang hari kasama si Ginoong Abdullah at Sandoval sa bansang ito. Simula ang hari, nakumpirma ko kung gaano nakalaki ang puno na itinanim nating 50 taon na ang nakalipas. Ang tiwalang iyon ang nagtayo sa Pilipinas ngayon. At ang Pilipinas na iyon ang nagligtas sa buhay ng isa sa amin. Itinaas ng hari ang 3 dokumento. Ngayon ipinapahayag ko ang 3 bagay. Una, ang Saudi Arabia at Pilipinas ay pipirma ang isang $20 bilyong na kasunduan para sa Medical Technology Cooperation. Pangalawa, ipakakatiwala namin ang isang pangunahing Smart City District sa aming NEOM project sa mga kumpanyang Pilipino. At pangatlo, ilusat namin ang Vision 2050 project na magpapadala ng 10 kabataang Saudi sa Pilipinas para mag-aral. Ang Pilipinas ay aming kapatid. Pagtatapos ng hari, ang kasosyong pinagkatiwalaan namin, 50 taon na ang nakalipas ay nagligtas sa amin ngayon.
Sa susunod na 100 taon, maglalakbay kami ng magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Naging katotohanan ang mga pagbabago. Ang Royal Hospital sa Riyadh ay nag-adopt ang emergency system ng St. Looks at bumaba ang 35% ang mortality rate sa unang taon. Dumating ang mga kumpanyang Pilipino sa NOM. Libo-libong kabataang Saudi ang nagsimulang mag-aral sa Maynila. 1 taon ang nakalipas. Bumisita si Dr. Miguel Santos sa Riyadh para magturo sa mga doktor na Saudi. Sinalubong ko siya sa airport. Doktor, natatandaan niyo pa ba ang gabing iyon? Tanong ko. Ngumiti siya. Siyempre ang gabing iyon ang nagpabago sa relasyon dalawang bansa. Hindi po. Sabi ko, nagsimula ito taon na ang nakalipas. Isang tiwala na hindi nabuo sa isang gabi kundi binuo sa loob ng 50 taon. Ngayon sa pader-eng opisina-eng kanyang kamahalan, 2 litrato ang nakasabit. Isang itim at puting larawan ng Desierto ang Jubail noong 1973 at isang larawan ng skyline ng Maynila tagabi noong 2025. Sa ilalim nito, may nakasulat, ang tiwala ay naipapasa sa bawat henerasyon. Iinarangal kong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang butong itinanim, namin 50 taon na ang nakalipas ay nagligtas sa amin ngayon at sa susunod na 100 taon ang punong iyon ay lalo pang lalago at yayabong. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Naming patuloy na ibahagi yun na kwentong tulad nito.